Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 13. Episode 3 Kontrata 3. Tinitignan ko ang sitwasyon at unti-unti kong naisip kung anong nangyari. Ano ito? May problema ba? Hindi ito pwede. Paano nagkaroon ng firewall na pumipigil sa system interference? Tila ang fourth wall ay hindi lang pumipigil sa mga kakayahan ng incarnation, kundi pati na rin sa interference ng Dokkaebi. Kung totoo ito, ibig sabihin ay walang makakakita ng attributes window ko, pati na rin ako. Kakaiba. Ito ay isang perpektong kondisyon para maging isang scammer. Kalimutan mo na. Pipakiusap, sandali lang. Kaya ko to, Paano kung gawin ko ito? Hindi mo kayang gawin. Kuwaak. Sumigaw si Bihyong na parang tinamaan ng electric shock. Ang puting malambot na buhok sa balat niya ay natusta at naging itim. Teka. Okay lang. Kung hindi mo kaya, tigilan mo na. May isa pa akong hihilingin. Hindi pwedeng. Ako ay si Dokkaebi Bihyong. Kung hindi ko masusolusyonan ang sitwasyong ito, mawawala ang dangal ng Dokkaebi. Tumingin ako sa orasan. 1 oras na ang nakalipas mula ng kainin ng ichthyosaur. Wala nang oras para mag-aksaya pa. Ang Dokkaebi Bag-i. Tumigil si Bihyong sa walang saysay na paghuhukay sa hangin. Ano? Buksan mo ang Dokkaebi Bag-i. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Bubuksan mo ba o hindi? Ang Dokkaebi Bag ay para lamang magamit ng isang incarnation na may sponsor. Totoo na ang lahat ng mga incarnation na gumagamit ng Dokkaebi Bag ay may sponsor. Pero walang rule na hindi pwedeng gamitin ng incarnation na walang sponsor ang Dokkaebi Bag-i. Sandali. Kumuha si Bihyong ng manual at tiningnan ito. Sa puntong ito, hindi ko alam kung ako ba ang Dokkaebi o ikaw. Talaga bang isa kang Dokkaebi? Itinaas ni Bihyong ang parehong mga kamay. Sige, wala namang problema kung gagamitin mo ito. Pero ang Dokkaebi Bag ay pwede lamang gamitin kapag ang channel ay bukas para sa streaming purposes. Ayos lang ba yon? Okay lang. #-7,623 channel ay bukas. Ang mga constellation ay pumasok na. Pagkatapos, isang kuryente ang lumitaw sa hangin. Isang transparent na screen ang lumitaw sa harap ko. Maligayang pagdating sa coin shop, ang Dokkaebi Bag. Ang Dokkaebi Bag. Ito ang sandali kung kailan ang cash store ng mundong ito ay binuksan. May 2 paraan para gamitin ang coins sa ways of survival. Isa sa mga ito ay ang pagtaas ng level ng stats tulad ng stamina at strength. Ang isa pa ay gamitin ito bilang isang karaniwang pondo ng salapi na pwedeng gamitin sa iba't ibang tindahan, kabilang ang Dokkaebi Bag. Bili na! Starter pack para sa iyong incarnation sa halagang 2,500 coins. Ngayong araw lamang na espesyal. 300% growth package, lumago ng mas mabilis kaysa sa iba. Accidentally mong pinili ang incarnation na may masamang attribute. Huwag mag-alala. Ang random attribute box na maaaring magbago ng attribute ay inilabas na. Maraming mga coin items, kasama na ang iba't ibang packages. Lahat ng mga ads sa Dokkaebi Bag ay para sa mga constellation na nag-aalaga ng incarnations. Natural lamang ito. Ang mga original na customer ng Dokkaebi Bag ay ang mga constellations. Inalis ko ang mga pop-up advertising windows isa-isa. Wala itong kinalaman kumpara sa mga disasters na lumabas pagkatapos ng ikalimang main scenario, pero ang isang Sea Commander Ichthyosaur ay wala ring pagkakaiba mula sa isang disaster para sa mga incarnations sa maagang yugto. Kailangan ko ng ilang items mula sa Dokkaebi Bag para talunin ang Ichthyosaur. Tingnan natin. Tiningnan ko ang katalog bago silipin si Bihyong. Hey, ito lang ba ang mga item na pwede kong bilhin ngayon? May search function ba? Sa shit. Sandali. Constellations. Pakiusap, kalmado lang kayo. Simula nang buksan ng channel, paulit-ulit na nagrereklamo si Bihyong habang may pawis na parang sa comics. Isang server error lang yon na nagpahinto ng broadcast sandali. Hindi ko yun pinatay ng sadya. May kabuang 20 stars sa ibabaw ng ulo ni Bihyong. Dahil hindi naman lahat ng constellations ay umalis sa channel, mukhang marami pa rin ang gustong makita kung ano ang mangyayari sa akin. Siyempre, hindi lahat ng constellations ay paborable.
May ilang constellations na nagtatanong tungkol sa pagiging makatarungan ng broadcast. May ilang constellations na nagdududa sa mga pribilehiyo na nakuha mo. Hindi ito nakakagulat. Habang patay ang broadcast, nagsimula ang isang hidden scenario at binuksan ang Dokaibi bag hindi na nakapagtataka na maguluhan ang mga constellations. Hindi mga preferences. Tignan niyo ito, mga constellations. Isa akong Dokaibi. Hindi ba't alam niyo na mawawala ako kung gagawin ko yan? Hindi ba't alam niyo na ang storyteller vow ay hindi basta-basta? Tutulungan mo ba ako? May product search button sa lower right corner. Salamat. Hindi ko na pinansin si Bihyong at pinindot ang magnifying glass icon sa ibabang bahagi ng package window. Ang product search function ay na-activate. Ang product search ay limitado sa 5 beses kada araw. Ang karagdagang paghahanap ay magkakaroon ng 100 coins bawat paghahanap. Sa anumang kaso, ang mga tao at Dokaibi ay pareho. Ang kabuang bilang ng mga libreng paghahanap ay 5. 2 paghahanap lang ang sapat upang mabili ang mga materyales na kailangan ko kaya may 3 paghahanap na natira. Ang constellation na Secretive Plotter ay nagtataka tungkol sa iyong plano. Magtaka kayo. Kung curious kayo, patuloy lang kayong manood. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay galit na nakatingin sa iyong mga kilos. Huwag kayong manood kung magagalit lang kayo. Binuksan ko ang bibig ko upang gamitin ang search function. Hahanap ng Ancient Dragon item. May 3 resulta sa paghahanap. Mabilis na lumitaw ang isang maliit na pop-up window. Ancient Dragon's Heart, stock. Ancient Dragon's Bone, stock, 1. Ancient Dragon's Horn, stock, 1. Pinili ko ang Ancient Dragon's Heart. Impormasyon ng item. Pangalan, Ancient Dragon's Heart. Rating, Laya. Paglalarawan, isang puso na naglalaman ng kapangyarihan ng mahiwagang sinaunang dragon na Ignitus. Nagtataglay ito ng halos walang katapusang kapangyarihan at ang attribute na Hellfire ay makakamtan kung magtagumpay ang heart transplant. Presyo, 1,500,000 si. Stock, just sold out. Tulad ng inaasahan, sold out. Mula sa likod ng katalog, si Bihyong na abala sa mga constellations, ay tiningnan ako ng bukas ang bibig. Grabe! Paano mo nalaman ang impormasyon tungkol sa Ancient Dragon? Basta, binanggit ko lang ang magandang pangalan. Mukhang kasinungalingan. Umiling ako. Sa original na Ways of Survival, ang may-ari ng Ancient Dragon's Heart ay nakatakda na. Kung tama ang aking naalala, ang may-ari ng puso ay kasalukuyang nasa Italia. Isang tao na may magandang kapalaran. Nakakuha sila ng ganoong klaseng sponsor. Nagtawag pa ako ng ilang pangalan ng produkto. Ang kaugnay na paghahanap ng produkto ay tapos na. Mata ng dakilang demonyo, stock, 0. Puti at malinis na Star Energy, stock, 1. Naubos na ang dakilang demonyos, mata mabilis ang kamay ng mga constellation. Pero, hindi ko na ito mabibili dahil ang presyo nito ay 1,000,000 coins. Kahit na ganoon, maganda ang magkaroon ng sponsor. Ang incarnation na may dakilang demonyos mata ay lalaki at sisira sa mga paunang senaryo. Ano ba talaga ikaw? Anong klase ng cheat ang ginagamit mo? Paano mo alam ang mga item na tanging sa paghahanap lang makikita? Sinabi ko lang ang mga plausibleng pangalan. Sa 3 item na hinanap ko, ang puti at malinis na Star Energy na lang ang natirang stock. At ang presyo nito ay 1,000,000 coins kaya hindi ko pa ito mabibili. Ipinagpaliban ko muna ito sa shopping cart. Ano, bibilhin mo ba ito? Huwag muna. Window shopping lang. Hais, sayang naman ang oras. Bibili na lang ako ng ibang bagay. Sabihin mo ang mga item na tatawagin ko. Nagbigay ako ng mga pangalan ng item. Makalipas ang ilang saglit, lumabas ang isang listahan ng mga item. Mukus ng Hammer Seahorse, stock, 124. Stonehog's Pointed Thorn, stock, 17. Ikinumpara ko ito sa listahan sa aking alaala. Pagkain ng Ichthyosaur, ang Hammer Seahorse at Stonehog, mga kalaban ng mga uri ng dagat. Wala nang duda. Ang kombinasyon na ito ang pinakamahusay para makalaban sa Ichthyosaur. 4 ang mukus, 4 ang thorns. 800 coins lang. Tama, pero saan mo balak gamitin ang mga kalat na item na ito? Huwag mong alamin. Ayokong makialam, pero bakit hindi ka bumili ng ibang bagay?
Halimbawa, itong Wuryong Sword Technique. 8,000 coins ito dati, pero ibebenta ko na lang sa iyo ng 4,000 coins. Hindi ba't mas makakatulong ito para malampasan ang senaryo? Salamat pero bibili lang ako ng ito. Hindi natuwa si Bihyong pero tinanggap din niya ang bayad. 800 coins na ang nagastos. Sa dilim, nagtipon ang kumikislap na alikabok at 4 na mahahabang thorns at 4 na pouch ng itim na mukus ang lumitaw. Hindi ako tumatanggap ng refund kung magsisisi ka. Naiintindihan ko. Tumingin ako at nagsimula ng magtrabaho. Inalis ko ang aking pang-itaas, itinali sa aking bewang at ipinasok ang mga thorns sa mga agwat, habang ang mga pouch ng mukus ay isinabit sa aking baywang. Ang thorn ng Stonehog ay mabigat ngunit matalim sa dulo. Tumatagilid sa 1 metro ang haba. Tamang-tama lang upang matusok ang isang bagay. Ranan. Aalis na ako. Hindi ako makakapagstay. May mas masaya nang nangyayari sa ibang lugar. Gawin mo. Huhu, CJ. Huwag mong kalimutang mag-ingat. Sana ay mag-bless ang storya. Nag-disappear si Bihyong sa isang puting liwanag at ang paligid ay naging madilim muli. Pwede kong gamitin ang ilaw ng aking smartphone, ngunit ayokong maubos ang battery. Sa dilim, ang thorn ng Stonehog ay naglalabas ng bahagyang asul na liwanag. Isa itong mahina ngunit sapat para sa ngayon. Hinugot ko ang isang thorn at inalog ito. Baka dahil wala akong skill tulad ng weapons training o incarnation of all soldiers, hindi ako sanay hawakan ang thorn. A few constellations are bored. Naiwan ang ilang constellations sa channel. Hindi ko ito nakikita pero malamang si Bihyong ay abala sa ngayon. Pagkatapos ng 1 oras. Kaliwa, kanan, taas, baba. Hindi ko man gusto, hindi ko na problema ang hawakan ng thorn. Medyo magaspang ang ibabaw at mukhang hindi madali itong madulas mula sa kamay. Panahon na upang magsimula. Gumamit ako ng tamang lakas at tinusok ang pader ng tiyan ng ichthyosaur. Ting! Parang tinutusok ko ang isang rubber elastic wall nang mag-bounce ang thorn. Hindi pa sapat ang lakas ko upang magtusok ng tiyan ng ichthyosaur. Siguro ganoon din kung ginamit ko ang skill. Kukukuku. Sa oras na yon, ang mga maliliit na butas sa itaas ng pader ng tiyan ay sabay-sabay na bumukas. Tapos ay dumaloy ang isang hindi kayang tiisin na likido. Quick! Isa sa mga demonic na tao na nakalutang sa isang bagay sa tiyan ay nagsimula ng sumigaw. Cha-cha-chu! Ang balat ng demonic na tao ay nagsimulang magdikit. Nagsimula ng matunaw ang mga likido mula sa tiyan ng ichthyosaur. Cha-cha-chu-chu! Wala nang oras. Nagpapatuloy na ito ayon sa plano. Tumalon ako mula sa lumulutang na bagay at hinawakan ang isang parte ng pader ng tiyan. Nagsimula akong umakyat sa pader, parang umaakyat sa bundok. Gurgle, gurgle, gurgle. Ang outlet ng mga digestive juices ay nasa taas. Kinuha ko ang thorn sa aking bibig at kumuha ng pouch ng mukus. Ang mukus ng Hammer Seahorse. Ibinuhos ko ang kakaibang madilim na likido sa aking kamay at maingat na ipinamig ang mukus mula dulo hanggang dulo ng thorn. Para itong mag-apply ng shaving cream sa isang lugar na gugupit. Kung ang shaving cream ay nagproprotekta sa balat mula sa pang-ahit, ang mukus ay nagproprotekta sa thorn mula sa digestive juices. Go! Inalog ko ang thorn papunta sa lugar kung saan lumalabas ang mga digestive juices. Ang anggulo ay tama at ginamit ko ang aking pinakamalakas na lakas. Kwaang! Ang digestive juices ay dumaloy sa thorn at natunaw ang balat sa aking braso. Naramdaman ko ang isang matinding sakit ngunit hindi ako tumigil. Kung nagkamali ako dito, tapos na. Ang exclusive skill na fourth wall ay nagbigay ng kaunting ginhawa mula sa sakit. Gurgle, gurgle. Churuk. Bilang ng ilang minuto, ang thorn ay natigil sa outlet. Isa na lang. Matapos ang malalim na buntong hininga, kumuha ako ng isa pang thorn mula sa aking baywang. Ipinahid ang mukus ng Hammer Seahorse, naghanap ng isa pang opening at tinakpan ito. A few constellations admire your calmness. The constellations have sponsored you 200 coins. Ginamit ko ang metodong ito upang takpan ang 3 butas. May natirang mga maliliit na openings, ngunit hindi malaki ang dumadaloy na digestive fluids mula dito. May natira pang isang thorn na mahigpit na nakakabit sa aking katawan. Isa na lang ang natira, isang thorn at 2 pouch ng mukus.
Ginamit ko ang natirang mukus sa aking balat at damit, pagkatapos ay nilunok ang natirang liquid. Cup. Ang malaswang lasa sa aking dila ay nakakapasama, ngunit mas mabuti ng mamatay kaysa mamatay. Ang mapait na lasa ay wala ng saysay kumpara sa kalamidad na darating. 5 minuto ang nakalipas at nagsimula nang mag-vibrate ang buong tiyan. Nagsimula na. Kayik. Sumigaw ang ichthyosaur ng masakit. Ang mga ugat sa pader ng tiyan ay nagsimulang magkilusan. Ang mga thorns ay kitang-kita nang lumalaki sa mga ugat. Gududok, gududok. Ang thorn na naging immune sa digestive juices dahil sa ipinahid na mukus ay nagsimulang mag-absorb ng surrounding fluids at nag-umpisang mag-ugat sa katawan ng ichthyosaur. Hindi titigil ang mga thorns hanggang ang ichthyosaur ay tuluyang mamatay. Ki. Habang pinapanood ko ang likido na lumulutang sa ilalim ng aking mga paa, mahigpit kong hinawakan ang thorn. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Mula dito, mental na laban na lang ito. Isa sa amin ang mabubuhay.